o mga milagro. May mingon usab nga siya mao si Elias. Apan uban mingon, propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkaloob ni Herodes, yang ibuhat ni Jesus, siya mingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo mao ang nagdakop, nagpagapos, nagpabilanggo kang Juan. Ginimo niya kini tungod kay Herodias nga iyang gipangasawa. Bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan, God nagpunay man og sulti kang Herodias, ni Herodes, hindi ni matarong mga makigpuyo ka sa asawa si mong igsuon. Tungod diini nagdumot si Herodias kang Juan og nalinguha pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan, kinasayot man siya nga si Juan maayo og balaan nga tao, usa iya siyang gipadalitan. Gusto si Herodes mamati kaniya, bisan tuod masamok ang iyang hunahuna. Ini kapati niya sa tanan niya isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayod bagayon si Herodias. Nahitabo kadto sa suman sa adlaw na tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadakuan sa kagamhanan. Ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan o ang mga ilang mulupyo sa Galilea. Ang anak na babae ni Herodias misulod o misayaw o nakapahimuot siya ni Herodes o sa iyang bisita o sang hari mingon sa dalagita. Kung sa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisan unsay among pangayuon. Nakasaad pagani siya uban sa pagpanumpa nga ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayuon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Bisan busa bigula ang dalaga o dawatan na sa iyang inahanon sa may akong pangayuon. Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik kadto sa hari ug ingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari. Apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpaan. Atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa, diha nagsugo siya kung sa kasundalo napugutan sa ulo si Juan. Nilakaw ang sundalo o ginadto sa bilangguan o gipugutan si Juan. Kung niyang gidala niya ang ulo o gibutang sa bandihado. O gihatag nadto sa dalagita, o gihatag usab kini sa dalagita nadto sa iyang inahan. Sa pagkalugog sa mga tinuan niini, ay tungod sa naitabo ni Juan, giadto sila gikuha nila ang iyang lawas o ilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Balik-balikod, mayong palis na tutulan. Bisita natin ngayon si Father Albert Aldia from Diocese of San Carlos. Kasamaan ko ng exorcist. Appointed exorcist sa Diocese of San Carlos. Kung bisita sila, yung blue, naka-uniform na blue kasama niya. At uuwi sila ngayon mga size pa lang. So, salamat po rin sa pagbisita. Ganun silang inaatinan na convention sa Batuan. And then, dumadaan sila dito sa atin. St. James, parish sa diocese natin. Whole Philippines, no? 15 priests. 15 parishes na namin. Oh, parishes, amendments, St. James the Great. So, salamat sa pagbisita, Father, at sa aming office din. At sa mga first time dito, pasensya na kayo sa lugar, dahil nag-rent lang po tayo dito, nag-uupa lang tayo, and then may nagbigay sa atin ng 1.2 hectare for permanent office sa Diocese of Tagbilaran po. At kung walang problema, magkapatuloy tayo sa aming March, magsimula na tayo. At may problema yung isang nag-donate, so yan ang rason na pipigilan talaga tayo ng tao natin. No? So sana ipagdasal niyo yung ministry, one our Father, one Heavenly, one Glory be. Dahil hindi ordinaryo yung kaaway natin. You know, supernatural naman ang nasa atin, ang Diyos. Amen? God is good! All the time! Kinarakan na naman ito. No, God is good. All the time? Siyempre. Ayun, it's Friday, kahapon, may bumupunta dito, isang lalaki, sabi niya sa akin, Father, alam mo ba na alam ko yung mga pangyayari sa hinaharap? Makikita ko napakali. And then every time merong taon na okultista, yung spirit ng mga okultista ay papasok sa kanya. And then, makikita niya, open na open yung psychic power niya. Makikita niya yung mga espiritu. At nung nirevise na attract ni Father Cavalli nito, marami ko natutunan nito. Especially closing the psychic power, the psychic third eye. Yung third eye, psychic yun. Psychic ability, psychic power, psychic senses. Ito po ay old na aklat. Merong bago, last sa pagpunta namin sa conference, merong bago nakabili tayo. And then, ang dami pala, no? Ang dapat i-renounce.
And then sa pag-pray ko, sa closing the third eye, lalaki kahapon, sumigaw, Darwin, wag mo na ipagtuloy. Hindi na kami makapasok. Grabe to. Naharas siya. No? Sa panaginip niya, parang may psychological illness, di ba? Multiple disorder, multiple personalities, psychologist pa yun. No? Ang daming demonyo pala. At yung head sa mga demonyo na pumasok sa kanya ay si Satan. Alam naman natin si Satan is the demon of hate, correct? So dun ang pag-process namin sa kanya, yung hatred niya. Hindi naman masama magalit. Hindi naman kasalanan ang magalit. Normal ang magalit. Pero kailan maging kasalanan ang pagka-magalitin kapag magsasalita ka na ng hindi maganda, magproklamo ka na hindi maganda. Si Kristo nga ay nagalit. Tinatawag yung divine anger. Diba? So, anger is good for a moment. Ano? Anger is good for a moment. Anger is like a medicine. Ano ang anger? It's like a medicine. Good for a moment. But a medicine has an expiration date. Totoo hindi. A medicine, if it is expired, it is no longer a medicine. It is a poison. So like mother, anger is good for a moment. So it is like a medicine. It is no longer a medicine. It is a poison. Kung pamumunga na yan ng puot, hatred, revenge. No? So lahat tayo i-process natin yung mga negative emotion natin. Bakit? Kapag hindi natin i-process yan, magkatulad tayo ni Herodias, mapatay tayo ng tao. No? Yan ang bunga sa hatred. Yung nangyari ni Herodias. Si Saint John the Baptist, sa gawa ng brother ng correction, hindi nila tinanggap. Hindi niya tinanggap na may kasalanan siya. So, nung response niya, galit, binibilanggo nila si Juan. Nabilanggo si Juan. Pinugutan pa ng ulo. No? Sabi ni St. Aloysius, sabi niya, it is better to be a child of God than to be a king of the whole world. Si Hari Rodriguez, Hari siya. It is better to be a child of God than to be a king of the whole world. Mas mabuti pa naman yung anak tayo ng Diyos kahit hindi tayo hari. Kahit hindi tayo malaking tao sa lungsod natin. Ano yan? Maging hari ka. Maging sikat ka. Pero hindi ka naman anak ng Diyos. No? Anong highlight niya? No? Ang pinaka-importante, the most essential, the true happiness is obtained not by the true happiness is only in God, not through earthly power, not through earthly wealth, but through God alone. Kaya nga, salamat kayo kay Father Richard na pakumpisan siya kanina. Yan, hindi ko na kaya ako lang lahat. Kanina lang, Holy Hour kami. After Holy Hour, may misa. After misa, may misa pa ako ng patay. At maraming nangumbisa sa akin after sa misa. No? So kung ako lang mag-isa, without the priest, kahapon tatlong panig yung bisita natin. So salamat sa Diyos. Hindi ako nag-iisa. And then sa solemn exorcism, dito ako mag-solemn exercise. Hindi ko alam ilan yung exercise ko. Kahapon dalawa lang ang na-exercise ko. Yung isa ay from Bukidnon. Yeah. Alam nyo, for how many years na siya walking process? At sabi ng mga demonyo, at binibigay ko naman sa pamilya niya, nung nagbuntis siya sa anak niya, buntis na siyang tumalon sa tulay. And then sabi ng demonyo, papatayin kita. Ang daming demonyo na pasok sa kanyang katawan. At sabi ng mga demonyo, or the assisting demons ang pumasok sa kanya. Kahapon. Satan is real. And then, dalawang oras kami nag-pray sa dalawang pasyente po. No? And then, patuloy pa kami nag-process sa kanila. Hindi madali yan. Hindi na lang yan immediately. And then, tinanong ko yung demonyo, saan ka ba nakatira sa kanyang katawan? Dito banda. Doon nilagyan ko ng holy exercise oil. Sakit! Papasok kami na rin! Sabi nila. So, the power of the sacramentals through faith. No? Yung pananampalataya natin ay pinaka-importante po. No? Basahin ko yung aklat ni Father Amor. No? May battle against Satan. No? Ang pumasok din sa kanyang katawan, si Satan. Yung una din si Satan. Ang daming biktima ni Satanas. No? Ang title din ni Father Amor, May Battle Against Satan. Yung mga pasyente ko, mga biktima ni Satanas. Sabi ni Father Amor, ito po,
isi-share ko po. Ngayon, ugaliin ko na yung nabasa ko ay isi-share ko. Dahil marami nag-critic sa akin ng mga pari. No? Sa lang yan. Sa isip ko lang yan, Father. So, lagi ko na nagbabasa sa loob ng kwarto. Pero ngayon, babasahin ko na. Para galing talaga sa nauna sa akin. Diba? Para ma-condense natin sila dahan-dahan. No? So, maraming pari din na nakasubaybay na kada yung power. Okay. Sabi niya, it is common practice for the exorcist to encourage the use of sacramentals. Yan po. Yan po nasa inyong harapan. Oil, salt, water, and relics. But in the Christian community, we see a steady decline in the use of sacramentals. Totoo hindi. Kapag magpa-bless ka, sabi ng pare, ano ba yung patuo-tuo mo? Pamahiin mo. Hindi mo bless na kasi, para saan yan? Yung ako, kahit Chaco nung pa, may pumunta dun sa parokya. Father, bless mo ito kasi para saan ito? Tanong pa ito. Dahil hindi ito naturo sa amin. Kasi seminary formation. Pero dahil, Father, i-bless mo lang. Hindi i-bless mo na lang. Nung na-active na ako sa ministry nito, kasali pala ito. No? Sacramentals are efficacious, but only if used with great faith. Sacramentals are efficacious, but only if used with great faith. Ako ay nagtatanong, yung security guard natin, hindi yung naniwala sa atin. Hindi din naniwala sa sacramentals. Yan yung security guard natin nasa labas, pwede nyo ma-interview, hindi yan matabla ng bala. Hindi yan matabla ng itak. 2 beses siya pinutukan. Nahulog lang yung mga bala sa kanyang katong. So, impressed siya sa kanyang kapangyarihan. Yung mga anting-anting niya, impressed siya. At yung kanyang asawa ay pumunta dito. Nagpa-bless ng sacramentals. Hindi siya matabla ng itak, hindi siya matabla ng kutsilyo sa kanyang kapangyarihan. At sinabihan siya sa kanyang asawa, darling, i-renounce mo na yung kapangyarihan mo. Galing sa demonyo yan. Sino nagsabi? Si Mother Darby. Huwag kang maniwala sa pamilya. Kaya nailit na galing siya sa akin. So sabi ni Father Amor dito, sacramentals are efficacious, but only if used with great faith. Alam nyo, itong security guard natin, hindi naman siya naniwala sa sacramentals. Pero alam nyo, natablan siya, napaso siya sa holy and exorcised oil. Ang tanong, diba, sabi dito, sacramentals are efficacious, but only if used with great faith. Pagkatanong ko, bakit ba tumatalab sa kanya? Hindi naman siya naniwala. Ito yung sagot ko. Nag-reflect ako. Sa paniniwala ng kanyang asawa pala. Hindi sa paniniwala niya. Grabe no? Kahit walang paniniwala yung kanyang husband, naging efficacious because of the faith, the great faith of his wife. Bigyan natin papuri. Kaya natin yung yan eh. Kasama na natin ngayon. Bakit? Ang daming demonyo sa katawan yan. Yung mga anak niyan, binibidyuhan siya, pinainom siya ng holy exorcised oil at nagsasalita sa loob ng kanyang katawan ng mga demonyo. Alam niyo ba yung sinasabi ng mga demonyo? Huwag niyo kaming dalhin kinawin. Bakit alam? Ng mga demonyo, yung pangalan ko. Yung followers ba? Hindi pa kami nakikita. Subscribers pa sila sa Facebook. Sa YouTube. Just imagine ha, hindi naniwala ang kanyang husband. Yung wife lang niya ang naniwala. How efficacious it is, the sacramentals of the church. Higyan natin ng palakpak ang ating simbahan. Amen! Yung isang buwan, may pumunta dito, yung isang, ang ama niya, yung na-possess, ay Iglesia ni Cristo. Silang lahat ay born again. Iglesia ni Cristo yung kanyang papa. Sila naman mga born again. Lumampit dito. I-entertain naman natin. At na-amaze sila lahat, buong family members. Na-amaze sila. Yung Iglesia ni Cristo, pinapasok ko dito, nilong kong pamilya ay makakita sila eh. So, dito i-close ko ito. And then dito ako mag-solemn exercise. So, yung na-exercise ko na, grabe yung ama, nag-observe sa akin. Ay, napasok ko! Holy exercise water, sa holy exercise sa cross. Sabi niya sa kanyang isipan, wala ito sa amin ha. No? Dahil hindi siya ni Cristo siya, magdasal siya, Our Father, who art in heaven, Hail Mary. Grabe! Naniwala yung demonyo sa Hail Mary. Doon siya na-amaze.
dami kong babae dito. No? At kumusta na sila ngayon? Buong pamilya po ay nagpabautismo sa simbahan Katoliko. Is it amazing? Is it so cool? Unang-una, hindi naman sila naniwala nung una. Pero, pumunta sila dito. Bakit pumunta sila dito? Dahil yung mga kakilala nila nagsuggest. Yung mga kakilala nila ay may pananampalataya kahit sila wala. Grabe. Sacramentals are efficacious, but only if used with great faith. If used without faith, they serve no purpose. Sino naman ang may pananampalataya? Yung mga kakilala nila, di ba? At ngayon, patuloy pa nating samahan sila. Okay? Naman natin ang improvement yung bata. No? At yung from bukid noon, sabi ng demonyo, bugiro ng demonyo, Darwin, hindi naman nagpapalayas namin yung kilala, yung nagpalayas sa akin doon sa naparing, hindi nakapalayas. Na, marami namin, at siya minapitan, hindi nakapalayas, hindi ka pa. Tumayo siya dito. Well, nagbigay ako ng katikisen. Ikaw ang gusto ko! Eh, pinaprasis na, na magkasamahan natin bago ma-exercise. Dahil magsagawa sila ng narratives. Tumayo lang bigla, ikaw ang gusto ko, Darwin! Hindi sila! Nakikita ng mga tao. Natatakot yung mga tao. Relax lang kayo. May audience participation tayo ngayon. At meron siyang habak na naging sinusuot dito. And then tinanggal natin. Sa awa ng Diyos, malaki yung improvement niya. Pero patuloy pa rin. Dahil gusto ko na buong pamilya magkaisa. Alam niyo, kung buong pamilya magkaisa sila saan, magkaisa sa pag-aaral ng katotohanan ng ating pananampalataya, hindi kayo mabiktima ni Satanas. Amen? Itong mga sacramentals na ito, gagamitin ninyo, yung sprinkling, yung tubig, yung asin, lagay niyo sa four corners, lalo-lalo na sa mga infested na lugar, at magsagawa kayo ng prayer for protection. Kaya nga buong umaga po, nagtatikize po tayo. Nasa sakripisyo yung team natin, to catechize all people, all walks of people na pumupunta dito. Sakripisyo po sa team natin, isa po yan sa pinaka-importante yung evangelization. Because false knowledge is very dangerous. Ano? False knowledge is very dangerous. Kailangan natin yung contamination sa utak natin, yung paniniwala natin, mag-purify sa katotohanan. Only the truth shall set us free. At sana po ay ang mga kapatid natin na hindi naka-relate sa mga katotohanan, isi-share ninyo unang-una sa pamilya ninyo. You become evangelizers today. No? Ngayon hindi natin maisalaysay lahat, kaya lagi ako nag-live para maibahagi ko punto por punto yung mga karanasan natin dito. So, para malalaman ng mga tao na hinaharas na ba sila or hindi. No? At yung mga sacramentals ninyo, pwede ninyo i-share kahit sino. Why it is efficacious? Because of our faith. Because of the faith of the church. Amen? Bigyan natin ng papuri ang simbahan natin. God is good! All the time! God is good! All the time! Meron akong awitin na ituturo sa inyo. Madali lang ito. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Balikan mo namin. Louder. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. One more, no? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Thank you. May tanong sa concert ng one. Oh, 14. Sayang may apat siya. Oh, apat siya dito. May nanelbi na may isa. Tapi bakong sayang pa dito. Saan sayang mo? Apat siya. So, muna nga, I hope you will do deliverance to your house. Ang pari ang mag-bless sa inyong bahay, kayo ang mag-deliverance. Alam nyo, yung aklat ni Padre Sikia, kung pag-aralan niyo yun, marami kayong matutunan. No? Please read the book of Padre Sikia, lalo-lalo yung prayer. Ang pinakamakapangyarihan po ay ang tatay. Maraming kami pasyente dito
Pumunta dito, and then, ni-require ko na yung tatay ay nandyan, yung nanay ay nandyan, present, para sila na magpatuloy sa pag-pray. Ako mag-exercise once a month, at sila ang araw-araw mag-deliver sa anak nila. Sabi ng tatay, Father, natatakot ako. Do not be afraid. Ano sabi ng Kristo? Do not be afraid. Pagbalik nila, liberated na yung bata. No? And then, hindi na ako mapupuno dahil natutulungan na ako empower na tayo. Amen? Do not be afraid. When you increase your faith, you starve the demon. When you decrease your faith, when you increase your fear, you feed the demon. Amen? Ang pinakamakapangyarihan sa pamilya ay ang tatay. Alam niyo, marami mga testimonial nag-message sa atin sa cellphone, sa messenger, sa staff natin. Grabe. Hindi lang yung healing, kundi yung pagbabago nila sa kanilang ugali. Sa awitin pa sa mga charismatic, binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Yun ang sinabi ko, binabago niya ako weekly. Binabago niya ako monthly. Binabago niya ako yearly. So, huwag kayong magmadali sa pagbabago. Araw-araw po tayo binabago. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Yung mga anak ninyo, kung walang exorcist na lapitan, go to your priest, receive the sacraments. All priests are healers. Sasabihin, may nag-chat sa akin, Father, kung pupunta kasi sa lugar, may healing mass ka ba? Ang sagot ko naman, lahat ng misa ay healing mass. Bakit ang misa ko lang ang healing mass? Magsisilos na yung ibang pare sa akin. Kapag Darwin lang ang healing mass, ang sa kanila ay hindi healing. Ano yung iba? Healing mass? So ngayon, all priests are healers. Kaya sa mga may sakit ngayon, kung grabe yung karamdaman ninyo, ito yung pinaka-the best na gawin ninyo. Receive the Eucharist every day. Read His Word every day. Contemplate, not just reading. Contemplate His Word. Go to your priest, receive the sacrament. All priests can administer the sacraments. Therefore, all priests are healers. Bigyan natin ng papuri ang lahat ng ating mga kapatid. Amen? Nagtituwa ba kayo? Amen. Dublihin niyo yung dasal ninyo sa ating pari. Dublihin niyo yung pag-ibig niyo sa ating mga pari. Amen? Para dubli din sila magmahal sa inyo. Dubli din sila. Pabalik yung dubli na pagsiservisyo at pagsisikap na ibibigay nila sa inyo. Amen? Hindi madali maging pari. It is a life we sacrifice. Sana po ay pagdasalin niyo kami mga pari. One our Father, one Hail Mary, one Glory be. Amen? Para dudugdi yung aming lakas, dudugdi yung aming gana, araw-araw po. At ang pain natin, ipagdasal din ninyo na kami ay laging open and mamumuhay kami sa futures para magkaisa kami araw-araw, para maging effective kami sa pag-welcome ninyo. Pasensya na kayo sa lugar, ha? Dahil hindi pa maganda yung lugar natin. Sumikip yung lugar natin dahil dumami kayo. Alam niyo, isang bahay lang inuupahan natin sa iba pa. Dahil 5 yung pupunta dito, araw-araw 5, 2, 3. So, umabot ng 15, umabot ng 20, hindi naman kasya sa ibaba. So, inuupahan natin ito pangalawa. And ang pinakamarami dito yung mga 500. No? Wala na silang upuan. So, nag-decide tayo, naghingi tayo ng lupa sa Panginoon, at sana matuloy na yan. Pray for the donation of the land para makapatuloy tayo. And then, yan pong lugar na yan, ang plano natin, masagay mo tayo ng Latin Chapel, and then exorcism offices, mga rooms, and then training center sa mga panit, at hindi sila exorcist. Dahil isa sa mga plano ni Father Gabriel Amart, suggestion niya kay Papa Francisco bago siya namatay, 91 years old siya namatay. Gusto niya na lahat ng obispo ay magbigay sa appointment bilang exorcist sa lahat ng pari. Lahat ng pari dapat ma-appoint na exorcist. Nasa pari na yon kung gagamitin ba nila o hindi. No? Ang ganda ng plano ni Father Gabriel Amart. Gusto niya lahat ng mga pari exorcist. No? Nasa kanila na yon. Gagamitin ba nila o hindi? Yan ang plano niya eh. Yan din ang gusto niya suggestion sa ating halos na Papa Francisco, pero namatay siya, hindi niya na-suggest. Pero nasulat siya sa aklat niya. No? Kaya na nabasa ko. And then, yan. Sacrament is greater than Father Darwin. So, kung namumpisan kayo kanina, mamaya, after ma-deliverance kayo, lahat kayo bibigyan ng prayer of liberation. At kayo na magpatuloy yung sagawa ng
liberation prayer. Every time grabe yung problema mo, every time na hindi mo na maintindihan yung sarili mo, cast out the spirit of depression, cast out the spirit of occultism. Maraming niliging sa iyong bahay eh. No, mga occult, ang pag-aalay, di ba? Yung babae yun, may isang babae from Zamboanga, from Dubai sila. Pag uwi nila dito, hindi na sila umuwi doon sa, pumunta sila dito from Dubai to Bohol. No? Looking po sa isang asawa niya. Kaya dito last 2 weeks. No? Tinanong ko yung demonyo, Satan, where do you dwell? Sabi ng demonyo, nasa puno. Nasa puno kami dalawa. Matagal na kami. Yung bahay nila may puno ng mangga. Hindi ko ba na-post yung puno ng mangga, no? Yung puno ng mangga pala, yun pala yung puno na inalayan nila ng kadugo. Ay maraming nakatira. At itong nakatira dahil inalayan nila, pumasok sa anak niya. No? Kaya may isa yan sa mga rason na may demonic possession. So, patuloy kami nagdasal sa kanya. Sa araw na sinusolin ko siya, solemn exorcism, natumba yung mangga. Sabi ko sa kanya, baka malakas ang hangin. Kaya natumba. Father, walang malakas na hangin. Baka malakas yung ulan. No, hindi na strong yung rock formation sa ibaba. Father, wala ding ulan, kahit taligsik, Father, wala. At alam nyo, yung puno ng manggang laki, at green na green yung dahon. Ano yung natumba, wala namang bagyo. So, yan, makikita natin ang kapangyarihan ng dasal na may great faith. Grabe na pala ng palataya. No? Yan ang palatandaan na lalaya sila. So, grabe na. At ngayon, yung patuloy pa natin, bumabalik na sila kahapon sa Dubai. Patuloy pa natin siyang kino-communicate sa samahan. No? Hindi madali yun, matagal na po yun. No? So itong ministry ni Cristo ito ay hindi basta-basta, pero kasama natin ang Panginoon at kasama ko kayo. At sana isalin nyo kami lagi sa dasal, ha? Amen ba? Amen. God is good? Amen. God is good? Amen. All the time? Bigyan natin ng papuri ang Diyos. So ngayon, magbibilan ako sa mga religious items ninyo, ha? Kailangan nyo sa upuan ninyo. Unahin natin yung salt ninyo, ha? By the way, yung proceed sa mga religious items, tinutulong natin for these scholars, no? Sa ministry natin. So yung nakaabil niya, nakatulong sa charity ng ating ministry. And then meron din tayong 17 seminarians na pinaaral. Para kung mamatay si Father Darwin, may papalit. Amen? So, kung mawala tayo sa mundo, mayroong magpatuloy sa ministry ni Cristo at maraming magtutulungan ng mga bayan ng Diyos. Unahin natin yung salt, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You picture of salt, I purge of evil with the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Without purified salt, for the healthy believers, giving soundness of body and soul. To all who use you, in whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and the world before. Almighty lasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would in your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be free from uncleanness, and a salt from evil spirit, through Christ our Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exercise salt. Sana nakinig kayo kanina para hindi na ako mag-reiterate at muli. No? So nadating bless ang tubig ninyo. I-open nyo yung tubig ninyo. You creature of water, I purge you evil in the name of God the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, the Son of Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water-free to praise us against the envious foe, may be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ, the Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world before. O God, for man's salvation, those distant wondrous mysteries, with the dedication sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction, applying this element which you consecrated manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, that cleansed and delivered from harm,
It transforms in joy, spirit of goodness, an air of tranquility, freed from painful and needless snares, and a sprinkling of this water. Everything opposed to the Satan opposed of them, that were the enemy banners, so that you may possess the way of being the sick, and calling upon your holy name, and being protected from all peril, through Christ the Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan niyo ng konting salt yung tubig niyo. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of incomparable power, ever the glorious triumphant one, who is staying the force of the adversary, who overcome the forces of the enemy, the violently put down hostile influences. Frustrated person, we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish sweetness, wherever it is sprinkled in your name, may the infection cease, venomous terror driving afar, but let the presence of the Holy Spirit ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Ang tubig ninyo ay holy and exercise water. Sprinkle ninyo sa bahay ninyo or sa kwarto ninyo bago matulog po. Or ilagay nyo sa pintuan ninyo before you go to any of your destination, mag-consecrate kayo. Yung mga anak ninyo, i-consecrate ninyo using the holy and exercise water. Gamitin nyo po yan. At ilagay nyo yan sa altar ninyo ha. Kung wala kayong altar, gawa kayo ng altar. No? So that the thing bless ang olive oil ninyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God is your oil, and cast out the demons from you, began the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and nations, be dispelled and driven afar from this creature oil. May it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ the Son Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service with knowledge with patience regard, firmly to bless and hallow this teacher oil, which by power has been pressed from the juice of olives, and ordained to the sick, so that when the maid round and give thanks to you, the living and true God, grant you pray that you shall use this oil, which your blessing in your name may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, that be a means of averting any kind of visited from man, made in your image and redeemed by Jesus blood your Son, so that you may never again suffer the sting with the serpent through Christ our Lord. Ang oil niyo ay holy and exercise oil na po. I-consecrate niyo yung senses ng mga anak niyo before matulog. No? Kaya kung aalis sila, padalahan niyo ng holy and exercise oil. Consecrate yan. Para kapag infested yung lugar, protected po sila. No? Bakit protected sila? The sacramentals are efficacious when used with prayer. Amen. So na dating i-bless, incense, dinner blessing, candles, rosaries, rosary light, novenas, medals, cross, crucifix, bells, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, scapulars, all your religious items. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ our Lord, in allegiance to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying the truth of blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. In these religious items might have restrained the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your patient people. So whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever this kept, and ineligible spirits fleeing fear, never daring to harm or even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. May isa akong parokyano na yung pananampalataya niya sa sacramentals ay kulang. No? Kulang. And then, may sumisigaw sa kapitbahay nila, tulong, tulong, tulong. Dahil yung bata pala ay na-collapse. Nawala. No? Anong galit sa collapse? Nawala nanay. No? O, nahimatay. No? Nung yung pulso niya, tinilang yung pulso, wala ng pulso. At nangiting na yung bata. Sabi niya sa magulang, patay na po yung bata. No? Sabi ng nanay, tawag kayo ng ambulansya, 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 ambulansya. Kung ginuhan niya yung holy and exercise oil, ay pananampalataya siya, pero maliit lang. Ilagay mo sa, sa bibig ng bata. Ano yan? No? Holy oil. Sa ambulansya, doktor ang inakailangan ng anak ko. Ambulansya, ambulansya. So, siya nang naglagay. Hindi na kaunting holy and exercise oil. Hindi na inom. Dito lang sa ears niya, labi niya. So, ang nangyari mga kapatid, pagtingin niya, pagtama sa holy and exercise oil sa labi niya,
tinignan niya yung paa, gumalaw. At bumalik siya sa pagtingin sa mukha. Bumuka yung mata at tumayo. Nahulog yung Bolian exercise oil. No? At sabi ko, hindi naman yung great faith yung parokyahan ko. Bakit tayo invitations sa sacramentals? At ito yung nasa sagot sa aking isipan. Because of the faith of the church. No? Because of the faith of the church. Grabe ang simbahan. No? At ngayon, sabi niya, parang grabe yung milagro at instant. Diba? Instant niya si Kristo sa Ebanghelyo, instant niya ginawa ang tubig na alat. So sana po ay na-inspire po kayo sa mga katotohanan ng ating simbahan. Yung mga natural na sakit, go to your doctor, listen to them. Diba? Every day, kung kaya niyo pa, receive the Eucharist. At sa mga nangihina na nandito, mamaya, mag-anointing of the sick ako, and then anointing of senses sa inyong lahat. At pangatlo, ibibigay ko po yung Eucharist sa mga may grabing sakit. Okay? Sa pagpunta nyo dito, hindi yung sarili namin ang ibibigay sa inyo. Si Kristo talaga. Because we are nothing. We are nothing. Kami po ay unprofitable servants of the Lord. Si Kristo talaga ang gusto namin mag-ibahagi. At kung gusto nyo matanggap si Kristo namin, receive the sacraments. Amen? It is greater than Father Daniel. It is greater than anyone else. It is greater than the Pope. Because it is Jesus Christ. Amen? Amen! At mag-asa ko ng pabor sa inyo kung meron kayong mga biyaya, hindi kayo mag-share sa ministry. Sa ministry dahil yung staff natin ay hindi na sila nagtatrabaho. So, bigyan na nila yung sarili nila sa ministry ito. Kapag wala ko dito, nandito sila. Mag-accommodate sa inyo, mag-attend sa inyo. At kung wala naman kayong apiki kayo, no? Ang pinaka-importante sa amin yung dasal ng One Our Father, One Our Mary, One Our Three, upang maging matibay kami sa bawat isa namin at nalakas pa yung commitment namin. Tutubo pa yung aming dedikasyon at pag-ibig sa ministry ni Kristo para sa Diyos at para sa inyong lahat. Amen? Amen. At pwede din kayo magbigay ng isang halublak para sa ministry, permanent office. Isang halublak lang. At isang kabilya, isang pangko din. Patatapos natin. Dahil magsagawa tayo ng dormitory para sa mga malayo na walang matutulugan po. Sino ang pinakamalayo dito? Saan ka na tayo? Cebu. Saan si Mindanao? Maridel. Osamis. Kayo? Ha? Apang lang. Nag-uulong din. Come on. Kaya yan ni Oro. Sino ba? Uy, Manila. No. Hirapan ko sa pagsasalita. Salita mo. Leyte. Sino ba? Isabel Leyte. Gentleman. Butchulman. No? So, ang Manila ang pinakamalayo. Kayo? Cebu. Cebu din. No? Maraming naga Cebu. Meron din from Mandawi, no? Sila si Father from San Carlos. Amang Negros, San Carlos. Old Sagay. At meron kami ibibigay sa inyo, mga sacramentals na blessed na po yan, mamaya. And then, lalabas ako mamaya after tatawagin yung mga pangalan ninyo. And then, papasok ako dito for solemn exorcism. Kung may sisigaw man dito, okay yung tatakbo. Habulin nila kayo. Wala makahamon kayo sa inyong bahay. So, do not be afraid, no? Bakit sila sumisigaw? Dahil puno sila ng takot. Kaya nga ang demonyo mag-atake sa atin sa ating paa, no? Sa ating tiil. Yan paa ko na itong likod, no? Ating likod. Yan naman na nasa likod because he is full of fear. And we are created to the image and likeness of God. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes! Amen? Yes! Sana po ay patuloy tayong makikinig sa ating catechism, sa aking Facebook page and YouTube channel. Dahil halos araw-araw po naglalay ako. Nagsisipag ako na yung mabasa ko ay ma-share ko sa inyo para marami tayong matutunan. No? Alam nyo, mamatay na lang si Father Darwin, hindi pa ako matapos sa pag-aaral. Ang dami pang mga katotohanan ng simbahan. Almost 1,000 years ago simbahan, yung existence natin ay pinakamataas is 100. Hindi kaya nating pag-aralan ang katotohanan ng ating simbahan. No? The church is the pillar and the foundation of truth. Grabe ang simbahan, no? So, hindi basta-basta. Sana, sa pagbisita ninyo dito, mag-increase yung pag-ibig ninyo sa simbahan. At kung mag-increase yung pag-ibig natin sa simbahan, though the church is imperfect, mag-increase din natin pag-ibig sa ating Panginoon. Amen? So ngayon, tatawagin natin si Ate Mayet, dahil tatawagin kayo isa-isa. Yung nauna
ay yung mauna, yung nasa dulo ay mauwahidyon mo, no? Pero yung pagdali eh, lalabas ako mamaya for anointing of senses. And then anointing of the sick, at then yung mga nahihirapan na sa paglalakad, bibigay ko po ninyo si ang Eucharist po. Ang tinapay galing sa namin. Amen? So magsimula na ako dito kami ni Father, dahil si Father ay las 4 pa sila magbiyahe, papunta sa Tagbilaran. Kaya kami din ay pupunta sa Mindanao bukas last talk ko na po yan dahil gusto ko na manatili dito sa parokya, sa diocese natin dahil namimiss ko yung mga poses na nasabihan. Dahil hindi ako makapagbigay kapag lagi akong lumalakad. No? So ngayon, last na po yan. Mag-focus na ako sa diocese sa Tagbilaran po. Dahil hindi naman naglalakbay si Padre Peo. Gusto lang yun sa kanyang stride, di ba? Si John Gariciani, dyan mo sa kanyang parokya. So gusto ko na manatili na sa parokya para mabigay ko din yung buong oras ko sa kanila. Amen? At kita natin sa Facebook at sa YouTube. Amen? So magsimula na ako dito ha. At lalabas ako mamaya after ma-deliverance kayo lahat. At kung gusto mo magpa-picture, after na, kung saan natin consensus, mag-picture tayo. Okay?